Pinuri ng political expert ang naging desisyon ni Vice President Sara Duterte na pakawalan na lang ang kanyang confidential funds. Kaya ako'y natutuwa na nagdesisyon siya. Malaking bagay yung para sa isang politikang i-give up mo ang poder mo sa CIF. Kahit raw kaliwat kanan na ang natanggap nitong pambabatikos mula sa kanyang mga kritiko, ay mas pinili pa ring iwasan na lang ang gulo patungkol sa pondong ito. Hindi raw lahat ng politiko ay kayang gawin ang ginawa ni VP Inday Sara Duterte. Well, ako'y natutuwa sa nangyari dahil pinakita niya sa taong bayan, marunong siyang makinig, pinakita niya sa mga politiko na kaya niyang tindigan ang isang issue na nagpo-cause ng division sa ating bansa. Doon rin sa statement niya, malamang yung sinabi niyang I took an oath for a peaceful and strong country. So, bumabalik lamang siya dun sa oath of office niya at maganda at binigay niya yung statement niya sa chairman ng Finance Committee, si Senator Angara sa OVP, at nagulat ako dun sa DepEd. Kasi yung ako, pabor ako ng CIF para sa DepEd dahil katulad na ng nasabi ko sa stasyon ninyo na maraming issues na bumabalot sa isang educational institution. Pero nakakatuwa dahil sinabi niya yung kanyang CF sa, take note wala siyang minimension sa intelligence. Confidential fund. Yung confidential fund niya sa DepEd, pinalagay niya sa isang programa na tutulong para tumaas ang passing rate natin sa PISA. Maganda yon dahil programmatic, no? Sino bang politiko ang aayaw noon? So, parang tinanong niya sa buong mundo ng politiko, o sige, dito ko ilalagay. Wala naman nag-oppose doon, no? Nakita natin si Senator Coco Pimentel, tinanong niya ano ba yung programang yan? Ano ba yan? Makakatulong ba yan? Alam mo, napaka-importante na bigyan natin ng additional na tulong dun sa mga kumukuha ng exam. Alam mo, nung ako'y naging presidente ng universidad, galing sa COVID, nagbigay ako ng pondo para sa mga kumukuha ng board exam. So, nagkaroon ng special. Alam mo kasi ang problema, sa kolehiyo, we accept yung graduates ng basic education na kuminsan, ang nagiging problema really is comprehension. So, kailangan mong hasain. Kaya ako natuwa na pumunta doon. Pero alam mo, nakakatawa rin, JB, na doon sa debate sa plenaryo sa Senado, makikita mo may mga tanong tungkol doon sa eskwelahan, yung mga itatayong eskwelahan. Makikita naman natin na yan nga yung itinatawag na nawalang pork, pero naandun pa. So, concerned sila. Kung i-give up mo yan, anong mangyayari dito sa mga programang ito? So, makikita mo rin na ang talakayan sa Senado, walang politika masyado. Talagang, saludo ako kay Senator Coco Pimentel kasi ang mga tanong niya, policy at implementation. Siguro ang naging politika lamang doon yung kay Senator Tulfo at to a certain degree yung kay Senator Risa. Pero other than that, hindi ganong bastusan ang nangyari sa House. Oo, at bagamat hindi na hiningi ni Vice President Sara Duterte yung CONFI funds nga para sa 2024, sinasabi din ni Senator Tolentino, Ma'am Malu, na posible o maaari itong ibigay ng Senado. Gaano ba kahalaga itong CONFI funds para po sa inyo na dapat magkaroon yung OVP at ang DepEd? Kasi kung titingnan natin yung PAP, yung programs, activities at plans, klarado naman na nagawa ni VP ang kanyang plano. Doon sa debate na established doon na ang OVP, 100% na release yung pondong yon. Ang kanyang utilization rate, 85%.
mataas yun kasi natatandaan nyo, nung third quarter, naglabas si Secretary Pangandaman ng catch-up plan dahil ang bagal ng utilization ng pondo. 73% obligated na. So anong masasabi mo doon? Kung gagamitin mo yung KPIs na yon, maayos ang paggamit ni Vice President. Kaya nag-congratulate ka, nagulat nga sila na 85% utilization. Siguro kung gagawa lamang ang mga kritiko ng matrix per department, sa tingin ko ang Office of the Vice President will get the highest utilization rate kasi nasa 85% na sila as of today. So, kahit yung hiring, yung hiring ng teachers sa DepEd naman, sinasabi nila na mapupunan nila yung kakulangan ng mga 8,000 by the end of the school calendar, which is July. Which means mabilis. Umaaksyon. Ang kailangan mo kasi, JD, sa pagdating sa yung paratiko, sinabi ko rin dito sa inyong palangang programa na hindi ko nararamdaman ng Pangulo. Hindi ko nararamdaman ng Pangulo dahil kung ang pondo nasa taas, hindi na ibababa, ano ang ramdam ng tao sa pamahalaan? Di ba? Ang pamahalaan, mararamdaman mo kung ang pondo ginagamit, bumababa, at nagbebenepisyo sila. So yun yung critical doon. Kaya ako'y natutuwa na nagdesisyon siya. Malaking bagay yung para sa isang politikang i-give up mo ang poder mo sa CIF. Nakita mo naman lahat sa debating ito for the past 3 months already. Lahat sila may pondo na pinangkukunan na kung saan gagamitin. Sa tingin ko, at tinanong rin ni Senator Coco yung tungkol sa COA audit, no? At sinabi nga ni Senator Angara na hindi pa tapos ang COA. Ang Vice Presidente naman is willing na buksan dahil ang regulation nga nasa COA no? Doon sa tanong mo, yung sinabi ni Senator Tolentino, sa tingin ko ang BICAM magiging arena ng pag-discuss dyan sa CIF. Again, ang power of the purse is with the House of Representatives. But that doesn't mean the Senate cannot deduct, cannot realign, cannot add. So, makikita mo merong GAB, yung General Appropriations Bill ng House, at merong committee report ang Senado na paulit-ulit na tinitingnan, magkaiba ba tayo? So sa tingin ko ang Senado is preparing for that bicameral. Natutuwa ako dun sa mga tindig ng mga senador. Kasi babalik ako dun sa una kong sinabi, ang Senate is a national constituency. Ang House is a district constituency, very parochial. So ang Senado, nakikita niya yung nakikita ng ating Vice Presidente at siguro ng ating Presidente. Malinaw po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya humingi dahil ayaw niyang magkawatak-watak ang ating bansa sa issue ng conflict funds. Pero ang ayaw naman sa ilang mga kritiko, umatras dahil nabuking daw. Malinaw naman na wala naman siyang nilalabag dahil yung COA audit yan naman ang nagiging ebidensya para sa OVP at DepEd. Tama ho ba, Mamalu? Tama yun, JD, no? Hindi ang Vice Presidente ang huhusga sa sarili niyang paggamit ng pondo. Sa ating polisiya, ang COA yan. So yung mga kritiko, hintayin niyo yung COA magtapos. At kung merong red flags dyan, again, yung mga yan, pwedeng i-correct, pwedeng kulang lang sa resibo, etc., etc. I have seen both at the national level and at the local levels where COA audits are corrected. They are given the chance to correct. But I'm not saying CVP will have to correct. We just have to wait. Uulitin ko pa, ulit-ulit kong sasabihin, ang confidential fund, by the nature of it, the word itself is confidential. If the Vice President will release that, she is going against the oath of her office, which is to protect to uphold the Constitution and the laws of the land, and to take care of the country.
Yun yung oath of office niya eh. So, bakit mo babaliin yung oath of office na yon? Meron naman sa polisiya ang dapat maglabas noon o magsabi na may problema, etc., etc.